Baguio. Oh. Eh, tapusin mo na dun pa sa may strawberries. Ganda na po ng tulips namin, no? Mga bulaklak na yan. May bisita po kami. Ayan, no? Yung asyendera ng Regina. Hi, Clover. Say hi muna, mamang. Ganda. Pwede na yan pa. Damo-damo na yung nandyan. Kunwari, gusto Dan. Oo, gusto niya magdilig. Gusto mag-try ng bata. Okay, hold and... Hold mo muna kasi malakas yan. Hold it. Up. Ang paa, mabasa. Move ka muna. Everywhere. Wow. Everywhere. Including Tito Dadong. Very good. Oh, Up. tap yan. Close na. Kabasa. Done na. Dan. Bukas ulit. Sabihin. Ito po yung ulam namin. Ayan. Pinakulo ang gulay. May konting kamatis. Tsaka, ayan o. Durog na garlic. Tapos meron lang siya maliliit na hipon. Konting kulo lang yan. Tapos luto na. Yan po, kain na kami. Yung ulam namin na sinabawang gulay. Saka, ayan, sandabakmak na isda. May tinapa, may tilapia. Ayan, may sausawan. Uy, kain na tayo! Sunday's best yung aming pinapatugtog. Ano ba? Sunday special? Oh. Ayun, pang probinsya. Pag grabe init pa. Alin? Oh. Hayaan mo na muna yan. Unahin mo lang muna yung... Ko lang siya. Hayaan mo na muna. Baka maano siya pa. Mag-overheat. Sa so, mga ka-viewers, si Dadong tuloy pa rin yung pag-aayos niya dito. At ito po pala yung ginawa niyang parang greenhouse nung nakaraan. Ano yan eh, may nilagay siyang bubong dyan na plywood. Pero ngayon, yun nga, nilagyan niya na ng plastic. Plastic na lang kasi yung bubong pag plywood, syempre hindi nga makadiretso yung sikat ng araw. So baka mamaya lipat namin siguro yung mga plants dyan. Kasi ngayon medyo maganda na yung init. May pa-shade kami dito. Kaso lang hindi pa ganun kataas yung paglagay nila. Diyan mo ilagay? Hello mga ka-viewers. Tuloy-tuloy pa rin tayo. Grabe po yung init. Pero si Dadong parang hindi niya iniinda. Ano talaga? Ito malapit na tong magkaroon ng bulaklak, oh. Maganda to eh. Bush lang siya pero habang tumatagal, lumalago yung puno niya. Oh, ang galing. Yung peony namin, oh. Tumutubo na siya. Ito siya. Tapos meron dito sa side na to, oh. Tinambakan mo. Hindi ni banda. Yan. Dandan. Yan. So, meron pa. Sana magkaroon siyang bulaklak kahit na isa o dalawa lang, no? Kasi ngayon pa lang siya bumalik ulit eh. Dahil last year lang siyang tinanim. Nakita natin yung bulaklak. Yan mo na. Maganda yung pwesto niya dyan eh. Baklasan. Tapos mabit. Pwede pang gatong.
lupa dito ah. Oo pa. Kasi marami siyang nabulok na mga dahon eh. Eh, paano yung lili pala? Lipat mo siya pa. Yan o, nabuhay yung dalawang lili. Oh, si Clover kanina naghahanap ng ladybug. Ang dami ladybug din eh, oh. Susunod pala dito ko siya ituro. Ang dami ladybug. Ready na pala yan at tambakan na lang ng lupa at pwede nang taniman. Ulit. Yes. Yan yung hindi ko maano. Na-na-na-na-na. O, paano na naman? Yay! Alam mo yung song na to? Ito yung pinapractice ko ah. Ah, sige, try mo. Ano? Alam mo? Nihingal na siya. Yung? Sukali. Oh! Ayan mga ka-viewers, dito muna tayo sa Marshalls. Pwede na pong mag-t-shirt. Ayan o. Ganda po ng panahon natin.
Ang ganda na ng vibe dito. Ay, Pingo. May mga ganyan sila, Pingo. Contemporary. Tingnan ko na ang pinik. Ito, after yung graduation meron Ay, na oo sila. nga. Dapat ikaw din yung kakanta, no ka ba? Ay, may mga gantong damit pala sila, oh. Eh. Pang business naman. Oo nga. Panunumpa. Oo nga. Panunumpa nga. Ayun. Yung ganito. Ito yung newer nila. Tingin-tingin muna sa bengbeng ng mga damit. Beng, ang cute. Pang Lola Bell. Hindi ko yan bete. Ito yung newer ng mga high schoolers. Sko. Damit pa ba? Ano kanya naman nika yan? Di ba? Kapiranggot. Parang isang palad Ito lang. nakakover. Buti ko may makakover. Ayan. Magkano yan? 10? 10. Dapat ano yan? 5 na lang yan. Dapat Half the kasi price. half din yung shirt eh. Bawas na bawas. Ano yun? So yung mga ka-viewers, Receipt may binili. Andito sa akin receipt eh. Ay. May binili lang po kaming konting, ayan konting damit ni Bengbeng. Yung buhok ko nililipad. Tsaka yung buhok niya daw nililipad, mga ka-viewers. Alam mo naman yung buhok sa kanya ay napaka-importante, dapat steady lang. Lalo na yung bangs. Ganda na ng mga puno, oh. Unti-unti nang nagkakaroon ng kulay. Ito na yung mga alaga ni Dadong. Nilabas niya na dito. Eh, bakit wala dito pa nakalagay? Sa baba. Ha? Ay, yung nga pala, may sibuyas pala dyan. Sana hindi manibago, no? Yung iba wala pa dito, no? So, dito na yung mga, ano to, cucumbers, nandito na. Saka mga kamatis. Andun pa sa taas, oh. Ayan. Pwede pa, no? Pwede pa niya dito lagyan, oh. Half. Ayan na yung, ano to, mga sili. Hindi naman siguro gaginawin to pa, no? May kumot naman. Hindi kaya? Sana nga, hindi sila nabibigyan. Hindi naman siguro. Mainit ang singaw ng tubig. Ng tubig na Lupa. lupa eh. Sa baba, no? Sa bagay. Kulob naman eh. Oo nga. Papasira lang naman kasi yung hangin. Pag nahampas siya, no? Hindi siya makapagpahinga. Magka-car wash muna kami ni Dadong. Ayan ang aking the driver. Ano po yan, Ma'am Rose? I-car wash mo yung ating sasakyan, the driver. Nagka-car wash muna kami kasi araw ng linggo. At ayan, Kami po ay naka-easy na tayo dahil medyo mainit na kanina. Hindi na heater yung gamit natin ngayon. Napagod din ako. Sa kakakain. Hindi, parang napagod ako sa init. Eh paano kasi ano ka dun? Babad ka sa init naman. Wala kasing pakils to basta maglilipat ng plants niya o kaya gagawa ng mga plant bed. Ay naku. Wala siyang pakils kung mainit. Tapos unang araw na nagbabad siya dun sa arawan, nako, para na siyang natusta yung itong part ng katawan niya. Kasi nga hindi nga siya nag long sleeves. Tahimik na yung ating coffee shop pa. Oh, pero in fairness, madami pa rin mga nakatambay ah. Daming tambaying sa Tim Hortons. Aba, may nakapila.
daming nakapila. So, may nakasalang na isa. Pang-apat kami. Magbabasa muna tayo ng comment habang waiting tayo dito sa car wash. Ayan. Ang sabi po ni Lucito Sapno, sobrang init daw ngayon sa Pinas. Ayan. Nakaka-dehydrate daw. Summer kasi ngayon sa atin. So, ayan. Ingat po kayo dyan at enjoy po nyo yung bakasyon nyo. Ayan. Shoutoutin po kay misis nyo na si Magda Sapno. So, ayan. Habang nakapila nga tayo, naalala ko lang yung mga aksidente na nangyari sa Pinas, dito. Tapos itong recently yung sa Naiya bilang driver, parang alam mo yun, parang maisip mo pa na ano din napakadelikado na pag hindi ka ba maingat bilang driver at ang aksidente diba? kasi minsan hindi natin hindi natin saklaw kung kailan mangyayari. Oo nga. Sa part ng pamilya Na biktima. Napakalungkot yun. Sobra yun. Oo, Grabe. lalo na yung itong yung nasa Naiya. Pero meron bang dapat gawin na alam mo yun para maiwasan sana, no? Ang nakita ko doon sa area, dapat sa pamunuan ng airport na yun, naglagay sila noon ng Parang barrier, no? barrier doon na alam mo yung tubo na mga pipe. Kasi isa sa mga safety precaution nila yun eh. Kaya dapat maglagay sila doon. Harang para nakahiwalay yung mga tao. Hindi, kahit Sa na may tao doon, kung mayroong barrier doon, hindi diretso yung Oo nga, yung mga kumbaga, sasakyan. maglagay ng barrier para nakahiwalay yung tao doon mismo sa tambayan ng mga sasakyan. Kasi parang nakita ko doon yung yung dinaanan ng sasakyan, dire-diretso sa tao no? Wala talagang Dapat may harang yun. Grabe. Pero mo yung kung diba, ilagay mo yung sarili mo doon bilang ikaw na tatay na minuto lang nakaalis ka tapos biglang ganun yung nangyari sa asawa mo tsaka anak. Tapos yung ang napakasakit doon, anak mo talaga yung napuruhan. Diba no? Pamilya mo lahat yung naging biktima. Pag-pray na lang natin yung mga naging victim. Sana maka-survive, maging okay sila. yung maging okay yung condition nila. Tapos yun nga, yung before pa nun, yung nandun sa yung pa area? Papunta Pampanga ba yun? Tarlac? Isitex naman ata yan. Grabe no? Ay nako. Parang alam mo yun, hindi mo nga daw masabi kung saan ka aabutin basta aksidente, 'di ba? Tapos sabi pa ng iba pag ganong nangyayari daw na madalas may mga ganong aksidente. Parang ayaw na daw nila lumabas ng bahay. Sabi naman ng iba kahit ano daw ingat mo kung panahon mo na, yun panahon mo na talaga. Hindi ka na makakaiwas, 'di ba? Kundi gagawin na lang daw is mag-pray na lang na maging safe na lang ang lahat, tayong lahat, 'di ba? Kung yun yung kung yun daw yung maging kapalaran mo, wala ka nang magagawa kung kahit anong iwas mo, sabi. At saka dapat din sa pamunuan ng LTO. Ay, oo. Paigtingin nila ang pagkuha ng yung license talaga, no? Dapat ewan ko lang ha, kasi minsan yung parang sabi nila nakukumpara mo daw yung dito tsaka sa Pinas, pero para sa safety talaga ng mga tao dapat talaga bigyan ng yung tamang education para sa pagdadrive, no? Diba? Tsaka dapat ipag-iigtingin pa rin nila yung alam mo yung nasa pedestrian na stop yung talaga dapat yung mga driver pa. Napaka-poor ang traffic sa atin. Dapat mga ganyan pag nag-violate talagang
hinuhuli. Hinuhuli dapat yun. Binibigyan ng sanction dapat ba? Minsan, andyan na yung tao sa harapan ng pedestrian. Naglalakad na nga kamo. Uncontrolled o controlled pedestrian yan. Pedestrian lane o crosswalk. Dapat i-observe nila yan. Kahit dito din naman, 'di ba? Yung may mga ganong cases din na kahit sabihin mo na halimbawa naka-red na minsan yung sa crosswalk, 'di ba? Merong ano 'yan, may ilaw 'yan. May time din minsan na may driver din na hindi ko alam kung nalilingat ba o sadyang nagmamadali. Na kahit na nakailaw na sa sa crosswalk, tuloy pa rin yung papatakbo nila. Minsan nga 'di ba nakita mo ako muntik na napansin mo 'yon na dumaan na ako, nakailaw yung yung ilaw sa crosswalk. Tuloy-tuloy pa rin yung driver. Buti napansin ko. Syempre ako yung tumigil. Tapos siya dire-diretso tumawid. Ay nako. Ingat ka rin kasi baka mamaya pag tumigil ka, yung sa kabilang side mo pala dumidiretso na. Ayun nga, mahagip ka pa rin. So ayun lang, ko lang kasi naisip ko lang yun ngang pagbigay talaga ng lisensya kagaya po dito, hindi ka basta-basta bigyan ng lisensya na yung hindi ka ba pumasa sa sa road test. Dito lang naman kasi ako natutong mag-drive. So sa experience ko, pag baguhan ka lang talaga na nagda-drive, kahit na ako nag-aral ako dito ng ng 6 hours ba yun? O parang ganon, 6 hours na may lesson kayo, tapos meron kang may magtuturo din na driving. Tapos pero before pa nun sa Pinas din, nag-aral din ako nun dati. Since hindi naman ako talaga sa sasakyan, kumbaga parang dito lang din talaga akong natuto ng pagdadrive na maayos. Pero yun nga, nung after kong makapasa ng road test, nung ako na lang mag-isa yung nagdadrive talaga, parang doon mo masukat pala yung sarili mo na marami ka pang hindi talaga masyado alam kung nagdadrive ka na mag-isa. Kahit na sabihin mo na pag-aralan mo yun sa actual pala, minsan yung tipong, alam mo yung magti-take chance ka lang pa nakakaliwa ka, yung tipong ganon. Dito kasi, pag naka-green ka, tapos kakaliwa ka, take chance ka lang. So, ibig sabihin, merong chance na may mga incoming na mga kaharap mong mga sasakyan. Minsan, ako, na-overlook ko na meron palang didiretso, tapos ako kakaliwa. So, minsan nabubulaga ako. Yung parang hindi ko na-anticipate na, pala, kasi minsan parang natatakpan yung kabilang lane, yung ganon. So, dapat dahan-dahan. So, marami ka pang dapat matutunan talaga basta baguhang driver ka. Kaya, etong mga aksidente na to na napapanood natin dyan sa Pinas, hindi natin alam kung yun bang mga driver na yun ay hindi natin alam kung baguhan or, diba, mga ganong sitwasyon. Hindi natin alam kung nakaidlip sila or wala sa alam mo yung maraming iniisip, mga ganyan. At saka dapat, hindi ko lang alam, for example, kung may aksidente sa atin, kung pinapadrug test sila, mandatory ba? Okay. Kailangan, pero para sa akin dapat mandatory, di ba? Oo, kung hindi yung lalo, hindi pwede na ayoko kumbaga maraming alibay ba yung driver. Dapat once na disgrasya ka ng isang tao or anuman, dapat matik yan ni agad ipa-check kung under influence ba siya ng drugs or dapat i-drug test ka agad, or kasi dito nga may alcohol dito na di ba? Alcohol test. Yung mga random check nila. Check na di ba? Lalo sa gabi. Kaya dapat nila 'yun. Ipatupad. Nila 'yun.
agad-agad siya. Nagsasara pa. No? Kala ko nagsasara agad. So yan mga ka-viewers, hanggang dito na lang muna yung aming video for today. Maraming salamat sa palagi niyong pagsubaybay. Ingat-ingat. Bye-bye. Bye-bye mga ka-viewers. Madilim na ngayon. Oo nga. Ayan. Kasi ano na po, 9:14 na ng gabi.